let's move on to another network device. Ang tawag naman natin ay switch. Ang switch, para din siyang router no? Yun nga lang magkaiba sila kasi ng logic. No? Ano ba yung mga switch? The role of a LAN switch is to forward. O, kita nyo, nagpo-forward din siya katulad ni router. Tama? Yun na lang, ang pino-forward ni switch ay Ethernet frames. Teka muna, sir. Kanina may packet. Ngayon naman frames. Huwag kayo ulit mag-alala. Alam nyo kung bakit. Kasi yung frames na tinutukoy niya, this is again the data. Data din yan. Yan nga lang, ang tawag ni switch doon sa data ay frames. Parang yung kay router, ang tawag ni router doon sa data ay packets. Pero kay switch, ang tawag niya dyan, frames. Ano ang example? Example tayo ng trabaho ng switch. Ito yung switch natin, tama? This is a symbol for a switch, yung simplified na symbol ni switch. Tapos may nakakonect ka na dalawang computers. Ang trabaho nito ngayon, PC mo magsisend ng data going to the switch. Tapos yung switch, ang gagawin niya lang, ifo-forward niya lang yung data na yon going to the intended recipient. Dalawa lang naman kasi sila, no? So wala naman talagang pagsisendan yan kung hindi etong isang ito, no? So, yung back and forth na communications ng data nila will pass through the switch. The switch will forward the frame. Ano nga ulit yung frame? That is also data, which is the data called by switch. Na, ang tawag natin doon, mga frames. Pero, paano kung marami tayong mga computers? For example, meron pa tayong computer dito, meron pa tayong computer doon. Ngayon, magfo-forward siya ng frame. Now, the question is, paano nagdi-decide kung kanino ifo-forward ni switch yung mga frames na yon? Dito ba? Tawagin natin itong PC1, PC2, at saka PC3. Kay PC1 ba? O kay PC2? O kay PC3? Actually, meron din siyang ginagamit na logic. Pero kakaiba ng konti ito kay router kasi ang trabaho niya ay mag-forward ng frames or data to the correct destination MAC address. Ano yung MAC address? Media Access Control. Minsan ang tawag natin dito is the physical address of the device. So MAC address. And to achieve that call, switches use logic. So gumagamit din ito ng logic katulad ng router. Tama? Logic based on the source and destination MAC address. So ibig sabihin, etong si PC, for example, would like to go to, let us say, PC1. Ang gagawin ngayon ni PC, yung data, lalagyan niya anong klaseng MAC address? Yung source at saka yung destination. Siyempre, yung source MAC address, yung MAC address niya. Okay? Yung destination MAC address will be the MAC address of the intended recipient. So, pag pinasa ngayon ni PC, yung frame na yon kay switch, anong gagawin ni switch? Sabi niya, okay, yung MAC address na yan ay si PC1. Yung destination MAC address provided by the source, okay, ay si PC1. At dito siya nakakonect sa port na to, so I will forward that frame to this PC. Okay? So, ibig sabihin, hindi lahat sila ay mabibigyan. Kung hindi, kung sino lang yung nasa destination MAC address. Tandaan po natin ang MAC address ay physical address. But again, we will be seeing this in detail pagdating natin doon sa TCP/IP. So that is for the switch. Actually, meron pa akong isang example. For example, we have the HQ. Naalala niyo headquarters natin kanina. Sa loob ng building na yon, okay, you have the switch. Meron kang mga devices na nakakonect doon sa switch. And then your switch is connected to a router. No? Yung router mo ngayon, siya ang magsisend ng packets naman, di ba? Kasi ito frame, okay, mga frames yan. Okay, frame. Pagdating kay router, packets na ang tawag ng mga routers doon sa data natin. Yung router na ang magsisend doon sa mga branches na kailangan puntahan ng data created by these computers. Okay? And syempre, may mga computers din doon sa branch 1, for example, and doon sa branch 2. So, mangyayari, for example, this computer will send, say, for example, a data to a computer that's connected to this branch, no? And then may switch ka rin dyan, of course. Dito ka nakakonect, doon siya nakakonect. And yung data will pass through the switch,
goes to the router. Sabi ni router, etong PC na ito ay nasa branch 1. So, anong gagawin ni router? Okay, I will forward that to the router branch 1. Of course, router 2, hindi na yan makakakita ng packets coming from the headquarter branch. Alright? So, yan ang trabaho ni switch, no? Ina-aggregate niya yung mga end devices natin. Ano ibig sabihin ng aggregate? Aggregate, ibig sabihin, siya yung nag-iipon, no? Siya yung nagkokolekta ng mga frames na yan, and then ifo-forward niya doon sa router. Okay, in this case, and then yung router na bahala kung kanino niya dadalhin yung packet going to the intended recipient. So yan ang trabaho ng switch. But take note that this is what we call an L2. Yan, L2 switch. Kasi meron din tayong tinatawag na L3. Ano nga ulit yung L3? L3 is the layer 3. L2 is of course layer 2. So anong pinagkaiba ng layer 2 tsaka ng layer 3? Again, as I've mentioned, involved dito yung tinatawag natin na TCP/IP. Pero para lang hindi kayo lumulutang sa ere na binitin ko kayo, no? Ang L3 kasi tatandaan po natin, switch pa rin ito, pero ito kagandahan. Meron siyang tinatawag na routing logic or routing capability. Ibig mo ba sabihin, sir, etong switch na to, mukhang router? Yes. Meron siyang routing capability na katulad ng router, but at the same time, it operates as a switch. Okay? So, ang L2 ay switch lang. Wala siyang routing logic. Wala siyang routing capability na katulad ng router. Ang L3, may switch ka na, may router ka pa. So, that is for the switch.